tingnan natin mga kaklira, again, certified dilawan. Aba, dilawan to ha. Dilawan to. Tingnan natin kung ano muna ang sasabihin niya. Tatlo ha, doon lang tayo sa tatlo. May sinabi siya kay VP Sara, may sinabi siya kay dating Pangulong Duterte, at saka kay Pangulo Marcos Jr. Bakit dilawan mga kaklira? Kasi nga siya spokesperson ni Pinoy. Certified dilawan siya. Dito na tayo. Sara Duterte. Masyadong, meron man tinatawag ko, Ang galang niya, no? ang lalaki maginoong bastos. Meron man tawag na maginang bastos. Maginang bastos. So, alam mo yon mga kaklira. Kung meron na lalaki maginoong bastos, siya, maginang bastos. Yan, how he describes Sara Duterte. BASTOS. Diba? Kasi nakikita mo naman yung, hindi lang siya ganon kapag may binabasa si VP Sara. Diba? Pag may binabasa si VP Sara, controlled. Pero pagka nagsasalita na, yung tanungan ng normal, lumalabas. Maginang bastos. O, medyo na lang. Medyo. Okay. Digong Duterte. I wish him well. We wish him well. And President, all right. Hindi, pero ano na. I mean, let justice be done. I mean, we have a saying, let justice be done though the heavens fall. Good. So yun, kay Digong. I personally, I'm against what he did. And he should account for those. Yan, di ba? Kaya nga may tinake up sila dito mga kakli. Meron silang tinake up ni Attorney Barry na hindi nila nagustuhan yung sinabi ng isang senador. Na parang dapat daw dito nilitis, hindi doon. Sabi nila, hindi mo kasi naramdaman yung naramdaman ng mga biktima. Wala ka doon sa sitwasyon kung saan yung pamilya nila, no? Yung pamilya nila, yung pinatay. At wala ka sa sitwasyon kung paano nila gustong kunin yung hustisya dito sa Pilipinas. Pero hindi nila nakuha. Kaya napilitan doon. Di ba? Kaya napilitan doon kumilos. Kaya doon nagsampa ng kaso. Di ba? Sabi niya sa senadora, wala ka kasi sa sitwasyon nila. Kaya ngayon dito, sinasabi niya na again siya sa ginawa. At yung ginawa naman ng EJK, di naman na yun di-deny. Aminado. Si dating Pangulong Duterte. Di ba? Aminado rin siya na gusto niyang magpa-aresto. Di ba? Ulitin natin to ha. Ulitin natin. May gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa Di ba? This is wait lang ha. Wait. Date. March 11, 2025. Ayan, Former President Rodrigo Duterte was placed under police custody on Tuesday. After he arrived in the Philippines from Hong Kong, with the palace confirming that it received a warrant of arrest for him from International Criminal Court. Diba? Okay sa kanya magpa-aresto. mga narinig mo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant, di po kayo nababandar dito? I'm all for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. So walang takot whatsoever, wala, sir? But fear dying, Yeah, what na? yung susundan ka ng mga ICC, ICC? 1,000 na daw po na mga pulis na kalipulay sa Davao. Kakahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila ng few more, mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Ito na, basta yung feeling niya. I will go to them. Ayan, So, If they want to arrest me, I will go to them. diba? So, walang kidnapping. Walang kidnapping. And, sabi niya before, nakita ko sa inyo before dito mga kuya. Nung una sabi niya, bigyan niyo akong pamasahe kasi wala siyang pera eh. Bigyan niyo akong pamasahe. Bigyan niyo akong pamasahe, ako pupunta doon para pa-imbestiga. Sabi natin, hindi na pamasahe binigay sa iyo. Hindi na pera binigay sa iyo. Binigyan ka na ng transpo papunta doon. Dahil yun ang iyong ni-request. 'Di ba? Marami siya dito, sinabi niya na mga kuya. Wait. Sign na lang natin. Yan. If it is truly my faith that it's okay, I will accept it. They can arrest me, imprison me. Diba? Yun no? Sa mga bago dito, mga kir. So, walang kidnapping dito. Maliwanag. Okay? So, balik tayo mga kir, ha? Yan, tuloy. Those crimes. And President BBM. I wish he was tougher. There's a word that I describe him. It's called affable. Yan, mga kaklear. Kasi pag sinabi mong affable, sobrang bait. Mabait. Diba? So, parang ang gusto niya, medyo tough.
Ganon. Mga clear. Iba kasi siguro yung, alam mo yun, iba yung tapang na hindi mo papakitang mukha kang Hitler. Mga ka-clear, si Pinoy, disente rin naman Amo niya yun Pero nakita niyo bang nagmura si Pinoy? Nakita niyo bang lahat ng bumabatikos kay Pinoy, kahit kung ano-anong tawag sa kanya, pinansin niya ba? Hindi din naman, di ba? Complete statesman si Pinoy. Di ba? Siguro kaya niya sinasabi ito, kasi si Pinoy naman at that time, wala naman kasing bastos, B-A-S-T-O-S, sorry. Walang kalaban na kasing B-A-S-T-O-S ni VP Sara. Yung B-A-S-T-O-S, mga kakri, galing sa kanya yan Diba? So that's the difference. Kaya nga siguro sinasabi niya na dapat dapat tougher. Mas may tapang. Diba? Si Pangulong Marcos Jr. Kasi ang kalaban niya, may pagka maginang na BASTOS. Diba? He's very affable. Diba? Siya mabait. Hello, Yusek. Nahuli ako. Attorney, ano ang blank? Affable. Tagalog, sobrang bait. Sobrang bait. Masyado kang mabait. Affable. Very pleasing. Parang ayaw makasakit. Diba? Ano yung tipo na ayaw manakit ng dami ng iba? Very affable siya. Sobrang bait niya. So, mga clear, ito yan. Okay, mabait. Sabi nga nila, weak leader. Yung iba, weak leader. Sige. Tingnan nyo naman. Kahit si Panelo, sinabi niya hindi weak leader yan. Diba? Pero mabait. Siyempre, mas maganda yung mabait ka. Pero hindi naman nila alam. Ang kilos mo, diba? Bigla ka na lang mahuhuli kasi akala mo mabait. But in fact, nagpapasunod ng batas. Diba? Pero anyway, maganda naman yung description ni Atty. Laciada. Kaya lang, syempre, medyo kailangan nating i-justify. Unang-una, yun talaga yung ugali ni PBBM. You can change that. For me, President PBM is peaceful person. Ayaw niya ng away. He is wise person. He knows how to take good care of his own people that works for him. Mabuhay ka, President PBM. Tama, Calypso. Ganito siya. Calypso Evergreen. Mabait siya. Pero dapat sundin mo batas. Diba? Una, mga clear. Bakit natin sinasabi na mabait siya? Kung ikukumpara mo kay dating Pangulong Duterte, puro ngak-ngak. Mura. Papatay. O doon matapang siya talaga. Di kaya nang gawin talaga ni Pangulong Marcos Jr. yun. Papatay. Hindi niya kaya yun. Pero, nagpa-imbestiga pa si dating Pangulong Duterte sa ghost projects niya. 2020 pa yun 2020. At the time, kasagsagan ng COVID-19. Alaman niya. Alam niya. So, imposible hindi niya alam yan. Yan nga yung kanyang kumbaga, kanyang pinaka-project, build. Diba? Build. Pero, tandaan natin, na-discovery ng Pangulo na lahat ng LGU, tinanggalan ng power. So, namayagpag si DPWH ng mga ghost projects. At alam niya na 2020. Tapang, di ba? Pa-investigahan. Sabi ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte. Imbestigahan daw yung ghost projects ng 2020. Anong nangyari? Salita lang, di ba? Hindi ka nga affable. Palamura ka nga. Lagi kang galit. Wala ka naman nagawa. So, di ba? Ibig sabihin, di mo kailangan ipakita na maangas ka. Katulad doon na nanampal ng sheriff. Yun, matapang yun. Nananampal ng sheriff. Sheriff from the court. Diba? Sinampal. Ibig sabihin, kaya mong lumabag sa batas kasi sobra mong tapang. Hindi ganun si Pangulo. Diba? Hindi siya naninigaw. Hindi siya nagmumura. Hindi siya pumapatay. Pero tanda natin mga clear, ilan ng mga nang abuso, di umano, ang nakakulong na. Ilan na rin yung tao mga nagtatago. Diba? Duterte, Kibuloy, Tebes, Bantag nagtatago, Mayor Magalong, diba? Saldico. Ayokong banggitin, alam mo, ayokong banggitin masyado si Senator Bong Revilla kasi nalungkot nalungkot din. In a way talaga, nalungkot naman si Pangulong Marcos Jr. Naman kasama si Senator Senator Bong Revilla. Kaya lang, ito yung proseso Diba? Proseso. So, yun yung matapang.
matapang sa gawa. Hindi mo kailangan sa bibig lang. Kailangan manuntok ka. Hindi mo kailangan magtapon ng tao mula sa helicopter. Hindi yan tama. Diba? But anyway, thank you pa rin kasi maganda ang pagkaka-describe ni Attorney Lacerda. But in situations like now, Yun. In situation right now, diba, na BASTOS ang kalaban mo at puro fake news, ayan, siguro doon siya papasok. Masyadong affable. he has to act tough eh. Right. And people will not follow someone who is affable. Mhm. People will follow someone who is determined, deliberate, Parang and ano yata resolute. no? Parang he needs to have some degree of leadership by fear. Hindi kailangan may fear, mga kapatid. Sa akin, ha? Kasi kung ganyan ang tingin nila, wala problema. Sabi ko, you can be tough not by saying invectives, saying ad hominem, threatening the lives of others, like what Pipi Sara did. May kakilalang assassin. Gusto niyo ba, mga kapatid, ang Pangulo niyo may kakilalang assassin at kaya magpapatay anytime? Ayaw niyo nun. Illegal yun. Di ba? Pero, ang ginagawa ng Pangulo, mga kapatid, pa-implement ng batas. Due process. Pero panagutin mo. Mga clear, ang dami na nagsuli ng mga kickbacks. Hindi pa nagagalit ang Pangulo yan. Hindi nyo pa nakikita magalit ang Pangulo yan. Pero bakit sila nakakasunod? Bakit sila sumusunod? Diba? Bakit yung mga opisyal natin napapakulong yung dapat na makulong? Bakit yung ibang mga kriminal? Hindi naman. Fugitive. Nandun na. Di mahagilap. Napakabait ng Pangulo, ba't sila natatakot? Di ba? Ironic, di ba? Ang bait ng Pangulo, tinaninigaw. Pero ba't sila natatakot bumalik sa Pilipinas? How ironic, di ba? Kailangan pa ba ni Pangulo magmura? Kailangan pa ba ni Pangulo manakot? Takot na nga yung iba eh. Di ba? Yun, di ba? Ayan, very willing magpa-aresto si Digong eh. Do you think? Well, Fear or he should show anger. Yun na. Kaya sabi ko, mga kapatid, hindi pa nga nagpapakita si Pangulong Marcos Jr. ng galit, as in, hindi mo naman kailangan kasi ipakita ang galit ka. Pakita mo lang, tough ka sa batas. Sundin mo yan. Oy, Secretary Vince Dizon, yung lang kontrabahan na yan, tapusin mo yan. Ganun lang yun. Ngayon, di ba? Sino ba ang natuwa kahapon? Pipili ni Mayor Lenny. Natuwa siya, bakit? May pink socks eh. Merong pink na medyas. At yung kanyang Sagop Creek, mga kaklir, sa Naga, abay nalinis. Nakipagtulungan ng Pangulo kay Mayor Lenny. That's leadership. Hindi nagmumura ka, tapos sasabihin mo, ayaw kong tumulong sa Pangulo kasi ayaw kong tumulong. Diba? VP Sara style lang yun. Kahit sabihin mo na BASTOS ang kalaban ni Pangulong Marcos Jr., hindi siya BASTOS eh. Hindi niya kaya makipagsagutan ng ganun. Diba? Hindi niya kaya yun. Kasi, natural sa kanya yung pagiging mabait na Marcos Jr. Pero, nagpapatupad ng batas. Yun ang importante. Hindi mo kailangan sumigaw, sigawan mo sila. Oy! Ba? Huli niyo yan! Hindi. Hindi kailangan ganun. Diba? Hindi kailangan ganun. At ang isa pang ayaw ng Pangulo sa sarili niya, ha? Paepal. Alam mo yun? Ayaw paepal na kung kailan may bagyo, on the day, punta siya dyan, magkakagulo yung tao, siya pa uunahin. Alam niyo yun, uunahin pa siya asikasuhin, ng mga security and everything. Ayaw niya yan. Pero dapat yung mga tauhan, tumatrabaho na kayo dyan. Pag medyo okay na, humupa na, hindi na kailangan ng magkagulo, kanya pupuntahan yan. Pero nauna na yung mga trabaho para maibsan yung hirap ng mga kababayan natin na nasakuna, nabaha, nalindol. Ganun po yung Pangulo natin. Hindi siya paepal. So, talaga po, ganun. Okay? Kasi mga Duterte, please, maawa kayo sa Pilipinas. Kailangan natin maka-Diyos at makatao. At higit sa lahat, may utak at kakayahan. Presidente watching from Dallas Tech. Thanks. Thank you, Jessica. And Mila Dizon, sobra po kasing kahambugan ng sipain mo taga ICC ngayon. Nagdrama ka na naman. Ayaw mong humarap sa trial, takot ka. Diba? Yun lang mga kaklir ha. Teka lang ha, meron pa ba siyang doktong dito? Kailangan daw magalit. anger. I think that's better. Kasi, Anger, fear. but that's true. Machiavelli said it's better to rule by fear. Oh, It's better to be feared by your people than loved by your people. Whether Right. it's true or not, it depends. No? But Kaya nga, Kaya nga, ang dami na
Madami na natatakot umuwi sa Pilipinas, di ba? Obviously, Duterte ruled by fear. That is true. Di ba? Parang, so, but he needs to show anger that I'm with you, not just by words. Right. So that's, I think, what's lacking in President Marcos. Well, yun na nga. Sa akin, ang analysis ko dito mga kapatid, hindi kailangan talaga magpakita ni Pangulong Marcos Jr. ng parang Incredible Hulk. Hindi naman. He can do it his way. He can do it his way. Diba? Kaya niya yun. Kasi, ang dami ng mga kaklir eh. Ang dami niya nang na-accomplish as a matter of fact, ang dami na hindi siya nagpapakita ng galit. Sige, magbilang kayo kung sino na pakulong, sino na pa-aresto. Diba? Si Zuleika Lopez nga eh. Nagmatigas si VP Sara, doon dalhin sa St. Luke's eh. Inutusan, General Torre, do your job. Napabalik. Hindi umubra.